Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ernesto, taong 1962, Duenas, Iloilo. Lumaki ako sa tribo ng mga shaman at kasama ko ang aking lola. Hindi lahat ng tribo ay nagkakasundo. Mayroong traidor at sakim sa kapangyarihan. Apo, handa ka na ba sa gagawing ritual doon sa anihan? Kailangan na makarating tayo doon bago sumapit ng alas 7 ng gabi. Magpasalamat tayo sa kalikasan dahil binigyan niya tayo ng masaganang ani. Lola, totoo po bang sinasabi nila tungkol sa mahiwagang sungay ng usa? Isa din po ba yun sa dahilan kaya maganda ang ani natin? Oo, kaya nga halos lahat dito ng mga katribo natin palaging nag-aalay sa gitna ng gubat ng mga prutas o bigas na naani. Gumaganti din sa kabutihan ng usa. Oh, nakita niyo po ba yung usa, Lola? Anong itsura niya? Puting usa na may gintong sungay. Nakikita lang siya kapag malapit na ang anihan pero ang pinapakitaan lang niya ay ang mga taong may mabuting puso. Isang beses ko lang siyang nakita noon at hindi na naulit. Kung ganun, wala palang pag-asa si Pinuno na makita yung usa. Kasi may masama siyang balak dun eh. Shh! Huwag kang magsalita ng ganyan at baka may makarinig sa'yo. Tara na, umalis na tayo. Dalhin mo ng ibang alay natin. Umalis na kami ni Lola sa bahay ng gabing yon para pumunta sa palayan na aanihin na namin bukas. Sa edad kong 10 taon na mga panahong yon, nasasanay na rin ako na kapag malapit ng aanihin ng mga palay at prutas, ay gumagawa kami ng ritual. Nakasalubong namin ang mga tauhan ni Pinunong Dalom ng gabing yon at may mga dala silang sandata. Nang makarating naman kami sa gitna ng palayan, doon na kami nagsimulang magritual ni Lola. Si Lola ang nagbabasa ng libro. Kaya ako, nakaluhod habang nakatingin sa anito na korteng guhit ng usa. Lola, tignan mo yun oh. May biglang umilaw dun sa dulo oh. Ano? Saan? Ay, Diyos ko kang bata ka. Hindi mo ko dapat kinakausap kapag nagre-ritual ako kasi hindi yun pwede. Ayan, babalik na naman tayo sa simula. Labo po ba talaga ng paningin nyo, Lola? Tignan nyo po kasi yung tinuturo ko. Asan ba kasi? Ha? Isa yung senyales na magpapakita ang usa. Tara na't puntahan natin ang malaking kahoy na yan dahil sigurado ako nalilitaw ang usa at magpapakita yun sa atin. Baka naman po mapapahamak tayo. Hindi na naanakit ang mahiwagang usa. Ang swerte natin kasi nagpakita siya sa atin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Alam niyang mabuti tayong mga tao at busilak ang puso natin. Kung ganun, tara na po. Lumuhod tayo kapag nakaharap na natin ang mahiwagang usa, ha? Opo, Lola. Aktong lumitaw ang puting usa nang makalapit na kami doon sa puno na umiilaw. Puting-puti ito at mahaba ang kanyang mga balahibo. Ang kanyang sungay ay kulay ginto na mahaba. Biglang lumapit sa akin ang usa at ikiniskis nito ang kanyang sungay sa noo ko. Ng mga oras na yun, nakaramdam kaagad ako ng kakaiba. Parang may gumagapang sa noo ko na hindi ko maipaliwanag. Pagkadilat ko, nawala na yung usa. Lola, anong nangyari? Nakita ko ang ginawa niya sa'yo. Bakit kaya siya lumapit at kiniskis ang kanyang sungay sa noo mo? Hindi ko rin po alam pero parang may kakaiba sa noo ko ngayon. Lola, ito po oh. Hawakan niyo, parang may bumubukol na dalawang bagay po sa noo ko oh. Hindi. Apo, bumibiyak ang bukol mo sa noo at parang may lumalabas na sungay. Ipinasa ata sa'yo ng usang kanyang gintong sungay. Ano po? Kung ganun delikado po pala ako. Kasi siguradong gagawin ni Pinuno ang lahat ng paraan para makuha lang tong sungay na to. Umuwi na lang tayo. Huwag na nating tapusin ang ritual.
Ito ang tela. Ibalot mo dyan sa ulo mo kasi hindi pa naman mahaba ang sungay na lumalabas dyan. Dali-dali naming nilinisan ni Lola ang palayan ng gabing yun. Pagkadating namin sa bahay, mas lalo pang humaba ang sungay na tumubo sa ulo ko. Tinignan ko yon sa salamin at pareho nga ito sa sungay na nakita ko sa usa. Kinabahan naman ako ng mga oras na yon at halos hindi ako makatulog. Nang sumapit naman ang umaga, biglang nawala ang sungay sa noo ko. Isa lang ang ibig sabihin nun. Baka sa gabi lang lumalabas ang sungay at sa araw ay kusang nagtatago. Ay, buti naman po nawala yung sungay na tumubo sa noo ko. Kung hindi, habang buhay na talaga akong hindi makakalabas ng bahay. Hindi ka ba nasasaktan kapag tumutubo yon o nawawala? Hindi naman po. Pero parang nag-iba po ang pakiramdam ko eh. Nakakarinig na po ako ng kahit may hinang tunog. Tapos, nakakakita pa po ako ng mga nilalang na nakatago. Pero hindi naman po sila nakakatakot. Ano? Ibig mong sabihin, hindi ka na normal, apo? Parang ganun na nga po. Tapos kanina, nang magasing ako, tinawag ako ng puno dun sa labas. Parang nangihingi ng tubig. Kaya yun, diniligan ko po siya. Aling Delna, Daga, magandang umaga po. Oh, Fatima, pumasok ka dito at may sasabihin kami sa'yo. Si Daga, may tumutubong sungay sa kanyang noo. Nakita kasi namin kagabi ang puting usa. Tapos kiniskis niya ang sungay nito sa noo ni Daga. At nang matapos, nagkaroon na kaagad ng sungay ang bata. Totoo ba yon, Daga? Opo, totoo po lahat yun. Tsaka na ako maniniwala kapag nakita ko na mismo na tumubo ang sungay sa noo mo. Pwede mo bang ipakita mo sa kanya ang sungay mo, apo? Hindi ko po kasi alam kung paano ko yun papalabasin eh. Nang mga sandaling yon, bigla na naman ako nakaramdam na parang may bumubukol ulit sa noo ko. Lumabas ulit ang sungay ko ng araw na yun. Kaya gulat na gulat si Ate Fatima nang makita niya ito. Ikaw, Daga. Ikaw ang susunod na pinuno ng tribo natin. Paano po? Ikaw ang napili. Pero kailangan wag itong malaman ng pinuno dahil baka anong gagawin niya sa'yo. Sakim ang taong yon sa kapangyarihan. Yun nga din ang ikinatatakot ko. May tatago man natin ito pero kusang lalabas ang kapangyarihan ni Daga. Malalaman pa rin ito ng iba kasi nakikita sa mga kilos niya ang pagbabago. Matapos ang araw na yon, mas naging maingat ako sa mga kilos ko para walang makapansin ng pagiging iba ko sa lahat. Inaamin ko na simula nang nagkaroon ako ng kakaibang sungay, nakakaramdam ako ng lakas na hindi normal. Kayang-kaya kong patumbahin ang isang puno kahit sa simpleng tulak ko lang. Isang araw, nabalitaan ko na may bihag ang pinuno namin na isang dayuhan sa aming baryo. Alam ko na ang gagawin nila sa taong iyon. Ginto, kapalit ang buhay niya. Kaya naisipan kong iligtas ang taong iyon. Sigurado ka ba sa binabalak mo? Baka mamaya mapahamak ka dahil sa taong yon. Baka po kasi mapatay siya ng pinuno kapag hindi natin siya nailigtas, Lola eh. Ako lang naman po ang gagawa, Lola. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Paano mo malalabanan ng mga tauhan ni Pinunong Dalom? May mga kagamitan sila't patalim. Kaya ko naman pong ilagan ng mga yun. Ayos lang po ako. Ay, akong natatakot para sa'yo eh. Sige na po, Lola. Alis na po ako ha. Alam ko naman po kung saan nila tinatago ang kanilang mga bihag eh. Pinayagan ako ni Lola na umalis ng gabing yon. Pagkadating ko sa kuta ni Pinunong Dalong, inilagan ko ang mga nagbabantay. Doon ako dumaan sa likuran, pero hindi ko inaasahan na may nakabantay rin doon. Lahat sila gustong mapatay ako.
Pero nilabanan ko ang mga ito at nagawa ko silang patumbahin. Mabilis akong pumunta sa kinaroroonan ng bihag na lalaki at nakita ko siyang sugatan. Ayos lang po ba kayo? Iligtas mo ako sa kanila. Papatayin nila ako. Pero ang aswang dito. At kaya nila ako sinugatan para ipainom ang dugo ko sa kanila. Ano po? Oo, tulisan mo na. Pakawalan mo na ako dito, bata. Bago pa dumating ang ibang bantay at mapatay tayo pareho. Opo. Puputulin ko na mga tali ninyo. Gamit po tong kutsilyo ko. Huwag po kayong magalala. Makakalis po tayo dito kahit anong mangyari. Salamat talaga, niligtas mo ako. Ayan. Matanggal niya ang lahat ng mga tali ninyo. Teka, kaya niyo po ba maglakad? Mukhang marami pong mga pasakay sa paa eh. Sinaktan nila ako kanina. Pinalo ng malaking kawayan. Kaya nagkaganito ang paa ko. Pero kaya ko naman tumakbo. Kaya ko. Tara po, bilisan na po natin. Tagumpay kami nakaalis sa kuta ni na Pinunong Dalong ng gabing yun. Dinala ko siya sa bahay at kaagad namang ginamot ni Lola ang kanyang mga sugat. Paulit-ulit niyang sinasabi na may aswang sa kuta ng Pinunong Dalong. Aswang talaga ang inaalagaan ng pinuno niyo. Masama siyang tao. Hindi naman lingid sa amin na masama siya. Pero wala kaming naririnig na kwento tungkol sa aswang na yan. Narinig ko ang usapan nila. Ayon sa kanila, gusto niya raw na sakupin ng buong tribo para gawing aswang ang mga tao. Naku, hindi yun mangyayari no. Gagawin ko ang lahat para mapigilan ng pinuno. At kung sakali man na totoong sinasabi mo tungkol sa mga aswang na yan, naku, hayaan mo. At makakaharap ko din po siya. Sa tingin mo ba, kaya mong labanan ng aswang? Hindi ko po alam. Pero susubukan ko po. Alang-alang sa bang inosenteng tao na nakatira dito sa amin. Ang mabuti pa magpahinga na muna ikaw, iho, ha? Ano ba ang pangalan mo at bakit ka napadpad dito sa amin? Ako po si Teo. At kaya po ako dumaya dito para sa isang misyon. Pagka umaga nun, nabigla naman kami nung dumating ang Pinunong Dalong sa kubo namin para hulihin ako. Marami siyang tauhan na kasama at hinanap niya rin si Kuya Teo. Sobrang takot si Lola, kaya ako na ang naglakas loob na harapin sila. Ang lakas ng loob mo para pasukin ang kuta ko at iligtas ang lalaking dayo. Isa kang makasalanan. Nilabag mo ang batas ko bilang pinuno. Alam niyo po, isa din pong makasalanan ng pambibihag ng tao. Hindi po tama na hulihin niyo siya at saktan. May kwento pa nga niya sa akin na pinapainom mo sa aswang ang kanyang dugo. No. O ano, naniwala ka na ba sa kanya? Aba, meron bang aswang na katribo natin? Hindi ko po alam. Pero ang gusto ko lang, mailigtas ang taong yun. Abay kung talagang malakas ka, tignan natin kung hanggang saan ang makakaya mo. Mga kawal, sugurin niyo ang batang yan at tirisin niyo siya hanggang mamatay. Sinugod naman ako ng kanyang mga tauhan. Kinamitan nila ako ng kanilang mga patalim para tagain ako. Pero isa-isa kong naiilagan ang bawat pag-atake nila. Minsan nga sa sobrang lakas ko, nagawa ko pang lumipad sa ere na hindi ko rin inaasahan. At sabay na pinagsisipa ang dalawang kawal hanggang sa nawalan sila ng malay. Hindi ko naman gugustuhin na makapatay ako ng isa sa kanila dahil alam ko na mali yun. Isa-isa ko silang sinipa sa leeg at likod, kaya lahat sila ay bumagsak sa lupa at umuungol sa sakit. Paano ka nagkaroon ng lakas at bilis ng ganyan? Hindi na po mahalaga kung ano meron sa akin. Basta ang gawin nyo, hayaan nyo na lang ang lalaking to na mamuhay ng malaya. Hindi to maaari. Mas malakas ka pa kaysa sa mga kawal ko. Kaya dapat lang na magsilbi ka sa akin. Tsaka na po, kapag po may makakatalo sa akin, tsaka na ako maninilbihan sa inyo. Ano ba? Saan ka magaling na bata ka? Anong sikreto mo? Nakakatuwa ang lakas na meron ka, Ernesto. Abay bibigyan kita ng mataas na posisyon sa kuta ko.
Basta makipagsanib puwersa ka na lang sa akin. Pasensya na po. Hindi naman po sa tinatanggihan kita pero ayoko lang manilbihan sa inyo, no? Makakalis na po kayo. Napatitig lang sa akin si Pinunong Dalong ng mga oras na yun. Hanggang sumapit pa ang ilang mga araw. Naging balita naman sa baryo namin ang pagsalakay ng aswang sa kuta ni Punong Dalong. Marami din ang namatay ng mga oras na yun. At isa si Ate Fatima na nagsasabi na may kasalanan si Ena sa mga nangyayari. Siya ang misteryosang dalaga sa baryo namin na halos hindi lumalabas tuwing araw. Ang alam ko lang tungkol kay Yena, siya ang nakuhang bata doon sa natutupok na bahay ng mga aswang. Kaya nga malakas ang kutob ko na siya ang aswang na sumalaki sa kuta ni na Pinunong Dalong. Hindi kaya gumaganti siya sa pagkamatay ng kanyang pamilya at kalahi? Kilala ko pong mabait si Ate Ena. Oo, mabait nga siya sa araw pero sa gabi, ewan ko na lang. Kilala niyo ba si Ronron? Yung batang kalaro mo palagi, Daga. Siya ang nakakita kay Yena. Isang gabi na nasa likod ng kanilang bahay at tinubuan ito ng pakpak. Nagkataon kasi na inutusan siya ng nanay niya na sunduin sa kuta ang kanyang itay. Kaya yon ang nasaksihan niya. Sumasang-ayon ako sa sinasabi mo. Si Yena, ang bunsong anak ni Dato Maulap na isang aswang noon. Kung ganun po, bakit pa siya binuhay kung isa siyang aswang? Dahil sanggol lamang si Yena noon. Makakaya ko bang patayin ang isang sanggol? Habang kinakain ng apoy ang bahay ng mga magulang niya, narinig ko siyang umiyak kaya pumasok ako kahit delikado para iligtas siya. Iniwan ko sa tabing ilog ang sanggol at napulot naman ito ng matandang babae na nanlilimos. Pinalaki niya si Yena. Lola, hindi bang sabi ninyo pinatay ni Dato Maulap ang anak ni Pinunong Dalong? Oo, kaya gumanti ang pinuno. Pinapatay din sina Dato Maulap at ang kanyang pamilya. Ang sabi naman daw ni Pinunong Dalong, hindi muna gagalawin o papatayin ng dalaga hanggat hindi siya ang nakakita na maging aswang ito. Isang linggo naman ang nakalipas. Nalaman namin na mayroong kabataan na nawawala sa aming baryo. Isa daw sa mga dahilan ay may naririnig silang boses patungo sa kagubatan na tumatawag sa kanila. Ang nagpapatunay nun ay ang anak ng dati naming kapitbahay. Dahil naabutan ito ng kanyang nanay na papasok sa kagubatan. Nang malaman yun ni Lola, doon siya nagsabi sa akin na noon pa man, ganoon na ang paraan ng aswang para makapambiktima. Tandang-tanda ko pa noong kabataan ko. Yan rin ang aswang na nambibiktima. Pero naubos lang lahat dahil naitaboy ito ng mga albularyo. At ang naiwan lang ay ang kandidato Maulap. Hindi kaya, Lola, ang nambibiktima nga po talaga si Ate Yena? Di ba siya lang ang naiwan na kalahi ni Dato Maulap? Sa tingin ko nga tama ka, Apo. Diyos ko, hinayaan ko pa mabuhay ang aswang na siyang makakalaban mo. Kasalanan ko ito, Apo. Hindi niyo naman po siguro ginusto yung pangyayari. At isa pa, kaya ata pinagkaloob sa akin ng puting usa ang kanyang mahiwagang sungay. Dahil alam niyang may paparating na ganitong klaseng suliranin. Pero bakit ngayon lang umatake ang aswang na yan? Dahil ito na yata ang magandang panahon para sa paghihiganti nila. Sigurado akong pinlano nila itong malahat. Lalo na at parang nabalot na ng kasamaan ang Pinunong Dalong. Teka, matanong ko nga po kayo ulit, Kuya Teo. Totoo nga ba talaga yung sinabi mo? Na kaya ka nila sinugatan para ipainom ang iyong dugo sa aswang? Oo, totoo yun. Pero imposible na aswang si Pinunong Dalong. Paano yun mang nangyari? Wala sa angkan nila ang pagkaaswang. Malalaman po natin yan kapag dumating na ang tamang panahon. Isa lang po ang sinisigurado ko. May alam si Pinuno sa bagay na ito. Kung meron man ay mas lalo kanilang pag-iinitan dahil malakas ka. Alam naman nating pareho
na matagal na niyang gustong makuha ang ginto na mahiwagang sungay ng usa. Naku, di ngayon makukuha sa akin. Nabalitaan ko nga pala, ang sumusuporta na taga-kabilang nayon, pupunta sa kuta ni Pinunong Dalong. Pinatatawag tayo doon para makinig sa kung ano man ang mauulat nila sa mga katribo natin. Kung ganun, pumunta tayo doon at nang hindi tayo mahuli sa kanilang napag-uusapan. Nang araw na yun, dumulog kami sa kuta ng aming katribo. Nandoon na nga si Kuya Botchok at may inaalay na pagkain sa aming pinuno. Si Kuya Botchok ang sumusuporta sa pangangailangan ng tribo dahil matalik siyang kaibigan ni Pinunong Dalong. Naparito ako nang malaman ko na may nangyayaring kababalaghan dito sa lugar na ito. Para wala nang mapahamak, maniwala na lang kayo sa kakayahan ni Pinunong Dalong. Abay hindi siya gagawa ng desisyon para sa ikakapahamak ninyong lahat. Hindi namin gusto ang pamamaraan ng pagiging pinuno niya. Masyado siyang sakim. Abay hindi totoo yan, Fatima. Ang gusto ko lang ay kaligtasan ng lahat. Kailangan nating magkaisa para sa kaligtasan natin. O bakit? Kung kayo lang ba, kaya ninyo bang labanan ng aswang? Bumalik sila para mapatay tayo. Kung wala kang kinalaman sa mga aswang, paanong nasabi ng lalaking bihag niyo dati na kaya mo siya sinugatan ay para ipainom sa aswang ang kanyang dugo? Hindi yun totoo. Matagal na ako naging pinuno, kaya hindi ako gagawa ng hakbang para masira ang ilang taon ng pagkakaupo ko sa trono ko. Matagal na naming alaman tungkol sa mga aswang. At ang dahilan ng pagsugat ko sa lalaking yon ay para malaman kung isa siyang aswang o hindi. Lalaki? Sino namang lalaki yan? Isang dayo. May dayo na nakarating dito? O nasa na yun? Nasa poder ni Aning Delna. At ayaw nilang ilabas ang taong yon. Hindi namin kayang labanan ng bata dahil malakas at mabilis siyang kumilos. Sino bata? Si Ernesto? Oo, Botchok. Napatingin naman sa akin si Kuya Botchok at yumuko na lang ako. Nire-respeto ng mga katribo ko si Kuya Botchok, kaya hindi ako maaaring makipaglaban sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking noo, tsaka malapad na ngumiti. Kung ganon, parang nakikita ko na kung sino ang dapat na umupo sa tronong yan, Pinunong Dalong. Bah, may napag-usapan tayo, kaya hindi mo ko pwedeng alisin sa pwesto ko. Wala din namang pangarap ang apo ko na maupo sa trono mo kahit malakas siya kaysa sa'yo. Ang gusto lang niya ay kapayapaan nating lahat at kapayapaan para sa ating kalikasan. Sabihan mo ang iyong mga tauhan na itigil ang pagputol sa mga kahoy at pagsira sa ating kalikasan. Ginawa namin yon para lalabas ang puting usa na may mahiwagang sungay. Kailanman ay hindi magpapakita ang mahiwagang usa sa inyong mga masasama. Teka, gaano ka ba kalakas, Ernesto? Hindi po ako malakas. Sakto lang po na kaya ko lang maprotektahan ang sarili ko. Mabait kang bata. Kaya alam ko na sasabihin mo sa akin kung saan nanggaling ang lakas mo. Wala pong nagbigay ng lakas sa akin. Kusa lang po talagang nangyari sa akin. Nagulat na lamang din po ako eh. Kung ganon, gusto mo bang sabihin na ikaw ang nakatakda? Nakatakda po para saan? Para ubusin ang mga masasamang nilalang sa mundo. Yung mga aswang, kayang-kaya mong labanan. Kaya naman, sa'yo ko na iaasa ang kaligtasan ng tribo. Hindi hahayaan ni Pinunong Dalong na mayroon kang aatrasang iba. Gulo ang kahihinatnan nito, Botchok. Maiintindihan niya kung bakit ko ito gagawin. Hindi ba, Pinuno? Sige ho. Kung sa tingin ninyo siya ang nararapat, abay sige lang. Nakita ko ang pag-iba ng mukha ni Pinunong Dalong na para bang galit ito pero hindi makapagreklamo. Sumapit pa ang gabi. Nabigla ako nang may malakas na kumalabog
sa bubong namin. Mabilis akong bumangon, kasabay ng mabilis ding pagtubo ng sungay ko sa ulo. Ramdam ko din na nagliwanag ang aking paningin, na para bang halos kahit maliit na langgam, makikita ko kahit sa kadiliman ng gabi. Lumabas ako ng bahay at isang napakapangit na nilalang ang aking nakita. Nilalang na parang sigbi ng itsura. Mahaba ang kanyang kuko. May pakpak na kasing lapad ng kumot at walang buhok. Malalaki ang kanyang mga mata at namumula. Apo, aswang yan! Mag-iingat ka! Ako na po ang bahala sa kanya. Teka, tutulungan na kita matugis sa mga aswang na yan. Huwag na po, Kuya Teo. Mapapahamak lang po kayo eh. Ernesto, may alam din ako sa pakikipaglaban. At gusto ko din na mapatay ang mga aswang dito sa barya ninyo. Matagal ko ng pinlano na magpunta dito. Pero ngayon lang natuloy kaya hindi ko nasasayangan ang pagkakataong ito. Sige po. Kung ganun, sabay natin silang atakihin. Ito, may asin akong dala. Hindi pwedeng titignan ko lang kayo habang nakikipaglaban. Tutulong din ako para mapatay ang aswang na yan. Kumanda na kayo. Sasalakay na po siya sa atin. Magbabayad ka sa mga kasalanan na nagawa mong aswang ka! Sabay-sabay kaming tatlo na sumalakay sa aswang. Mabilis din siya at malakas kagaya ko. Sinabuyan siya ni Lola ng asin. Kaya mabilis niyang tiniklop ang kanyang pakpak para takpan ang kanyang muka. Inatake naman siya ni Kuya Teo gamit ang isang kawayan. Kaya natamaan sa gilid ang aswang. Gumanti naman ito at buong lakas na hinampas niya ng kanyang pakpak si Teo. Sabay kalmot nito sa dibdib ng lalaki. Ah! Makulat ang katawan niya. Hindi siya ganong napuruan ng kawayan ko. Sobrang lakas niya. At wala akong kakayahan na magpalutang-lutang sa ere. Basta ako na po lalaban sa kanya. Hintayin niyo na lang po ang pagbagsak niya sa lupa. Tsaka kaya hatake. Sige. Alam ko nakakayanin mo siya, Ernesto. Papatayin kitang aswang ka! Nagkamali ka ng bahay na nilusob! Haya na siya, daga. Talasan mo ang mga mata mo at ang iyong pandinig. Tumalon ako sa ere at malakas siyang nasuntok. Natamaan ko siya sa dibdib. Kaya isang malakas na angil ang umalingaw-ngaw sa paligid. Lumipad pa atras ang aswang at parang inaaral niya ang kilos ko. Lalong-lalo na ang mga sungay na tumubo sa akin noo. Sumalakay siya para kalmutin ako. Pero mabilis kong nailagan yon. Hanggang sa umikot siya nang umikot sa akin. Halos hindi ko na namamalayan ang kilos niya. At laking gulat ko na lang nang hinampas niya ako ng malakas sa likod at kinalmot ang braso ko. Muntik na akong mahulog sa lupa. Pero sinundan niya pa iyon ng malakas na suntok sa aking muka. At nanggigil na nilansi ang katawan ko ng kanyang pakpak. Daga! Lumaban ka! Hindi ka pwedeng mapatay ng aswang na yan! Alindel na! Akin na po ang asin! Kailangan makawala si Ernesto sa mga pakpak niya dahil maaari siyang mamatay kapag tumagal siya doon. Wala siyang malalanghap na hangin. Oo, meron pa. Ito, sige na, tulungan mo ang apo ko. Pakawala mo si Ernesto! Ayan, natatamaan mo na ang likod ng aswang. Subukan mong tumalon sa ere at nang mabaon mo sa likuran niya ang buho ng kawayang dala mo. Sige po, susubukan ko po. Hindi ka mananalo sa akin! Nang isigaw ko ang katagang yun, buong lakas akong nagwala sa kanyang pakpak at nagawa ko siyang patalsikan kaya bumagsak ito sa lupa. Saktong tumalon si Kuya Teo para tarakan ng kawayan ang kanyang likod. Pero dumulas lang doon ang kawayan. Doon naman mabilis na lumipad palayo ang aswang para tumakas. Aray ko po! Ang sakit at tabdi na sugat ko! Sinasabi ko na nga ba? Alam kong ikaw ang sadya nila dahil sa tangan mong lakas. Gusto ka nilang mapatay, daga. Ano kaya kung ibalik mo na lang sa puting usang tangan mong kapangyarihan? Hindi! Ayoko! Hindi naman po sa nag-iisakim na ako pero gusto ko muna na mapatay ang aswang
bago ko to isauli. Tama po siya, Aling Delna. Kapag naibalik sa usang kapangyarihan ni Ernesto, mas lalong malalagay sa panganib ang buhay ng lahat. Lalong-lalo na, ang buhay ninyong maglola. Ang ikay natatakot ko pa. Nakita ng aswang ang sungay na tumubo sa noo mo. Titig na titig siya sa'yo. At alam kong naintindihan niyang dyan nagmumula ang kapangyarihan mo. Lola, alam ko po na nag-aalala kayo sa akin. Pero pangako ko po sa inyo, hindi ako susuko sa mga aswang na yan. Pumasok kami sa loob nang matapos ang labanan na iyon. Nagkaroon din ng sugat si Kuya Teo, kaya una siyang ginamot ni Lola. Nagulat pa ako nang makita kong dahan-dahan na naghihilom ang sugat ko. Kusang sumasara ang mga yun at bumabalik sa normal ang aking balat. Umiilaw ang palad ko, kaya dinapo ko yun sa sugat ni Kuya Teo. At kagaya ng sakin, nawala bigla ang sugat niya. Grabe! Nakakatuwa! Kaya kong pagalingin ang taong may sugat? Oo, sobrang nakatutuwa, Apo. Pero alam mo ba, para ka ring nakakatakot magmasdan kanina. Umiilaw ang mga mata mo habang naglalaban kayo ng aswang. Siguro po sa ganoong paraan, lumalabas ang kapangyarihan ni Teo. Malalaban ng iba pang aswang ang tungkol sa'yo kaya kailangan nating magdoble ingat. May ipagtatapat po ako sa inyo. Alam niyo po, kaya ako nakarating dito sa baryo ng inyong mga katribo. Dahil pakay ko talaga na patayin ang inyong pinuno. Siya kasi ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko . Ano? Bakit? Sino ba ang mga magulang mo at paano mo nalaman na namatay siya? 10 taon lang din po ako noon, kagaya ni Ernesto. Kitang-kita ko ang pagdakip nila sa nanay at tatay ko. Ang masaklap pa doon, hinayaan pa nila akong makita ang gagawin nila sa mga magulang ko. Yung nakita ko, may sinasagawa silang ritual. Kinuha ang kanilang mga dugo para ialay sa itim na anito. Ang kapalit lang noon ay ang pagbabalik buhay ng isang batang babae. Batang babae? Pero bakit hindi ko alam ang bagay na yon? Kasi po, sa isang sagradong kuweba nila ginawa ang bagay na yun. Kaya nangako ako sa sarili ko na hindi ako uuwi hanggat hindi nababayaran ni Pinunong Dalom ang pagkamatay ng mga magulang ko. Teka, ibig lang pong sabihin nito. May alam talaga si Pinuno sa nangyayaring pagsalakay ng mga aswang. Pero sino naman kaya ang babaeng binuhay niya? Yon ang kailangan nating alamin. Pero kung sa sagradong kuwebang yun ginawa, ibig sabihin, ang nakaaalam lang doon ay ang mga katribo na pinagkakatiwalaan niya. Nag-isip kami ni Lola kung sino ang maaari naming tanungin at parehong sumagi sa aming isipan si Ate Fatima. Matagal na rin itong naninilbihan sa Pinunong Dalom at isa rin sa pinagkakatiwalaan. Saktong isang umaga, dumating siya sa bahay at doon nag-usisa si Lola sa kanya. Ang alam ko lang, yang si Lena ay isang estudyante ni Pinuno noon. Pero wag mong ipagsasabi to, ha? Dumating siya noon sa kuweba nang wala ng buhay. Tapos kinaumagahan, nagulat na lang kami na buhay siya ulit. Ano? Bakit naman bubuhayin ni Pinuno si Yena kung talagang namatay na to? Isa pa, anak yon ng kanyang mortal na kaaway. Hindi din alam ata ni Pinuno na anak siya ni Dato Maulap. Tsaka, hindi ko din alam ang kanilang ugnayan. Mapapatunayan mo ba talaga na may tinatago si Pinuno? Mayroong pag-uusap na hindi kami kasali ng mga babae. Kaya hindi ko alam pero alam ko na sakim at masama ang ugali nun. Teka, si Ate Yena nga talaga ata ang aswang . Saan ba nakatira ang babaeng yun? Nako, doon yun siya nakatira sa bandang Kakahuyan. Malayo ang bahay niya rito. Hindi na ako umimik at nakita ko si Kuya Theo na lumabas ng bahay. Sinundan ko naman siya kaagad at papasok ito sa Kakahuyan.
Alam ko ang daan papunta sa bahay ni Ate Ena. At nagulat lang din ako nang makitang nasa saktong daan si Teo. Kuya, mukha pong inaral nyo ng maayos sa mga daan pasikot-sikot dito ah. Matagal na ako nagmamanman dito nang hindi nyo alam. Para lang po patayin si Pinuno. Hindi ka naman makakalapit sa kanya eh. Dahil bantay sarado siya ng mga tauhan niya. Alam mo, ang babaeng yun ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Kaya kailangan rin niya magbayad. Hindi nga natin alam eh. Baka siya din yung aswang na nakalaban natin. Oh, ayun ang bahay niya oh. Teka, hindi. Bakit? Bakit may mga bata sa labas ng bahay niya? Siguradong tinawag niya ito gamit ang kanyang boses. Tara, tulungan natin ang mga bata. Tumakbo kami palapit sa bahay ni Ate Ena. At saktong lumabas din ito sa bahay niya. Nagpakita siya ng isang nakakatakot ng ngiti. Duguan ng kamay at may hawak na kutsilyo. Mabilis niyang tinago ang kutsilyo sa kanyang likuran. Daga, anong ginagawa mo dito? At sino yung kasama mo? Si Kuya Teo po. Yan na, dinala mo ba ang mga bata dito para biktimahin ha? Ha? Hindi kita naiintindihan. Pasensya na kung may dugo ang mga kamay ko. Nagkatay kasi ako ng manok para ipakain sa mga bata. Sige na, umalis na kayo. Hindi ko kasi kayo mahaharap sa ngayon dahil may mga gagawin ako. Ate Ena, pwede ko bang hawakan ng mga kamay mo? Ayoko! Umalis na nga kayo! Dalhin mong lalaking kasama mo, Daga. Lumakas na ang boses ni Ate Ena. Kaya doon ko na hinila si Kuya Teo. Ayaw ko lang na madamay ang mga batang nasa harap niya. Sigurado din naman ako na wala siyang gagawin sa mga yun dahil nakita at nakilala namin ang mga bata. Pagkasapit naman ng gabi, biglang may tumusok na pana sa dingding namin. Mabilis na tumubo ang mga sungay ko, lalo na kapag nasa panganib kami. Lumabas ako at humarap sa mga taong gustong pumatay sa amin. Tama nga ang hinala ko. Walang iba kundi si Pinuno at ang kanyang mga tauhan. Kaya pala malakas ka. Dahil totoo nga, natangan mo ang mahiwagang sungay ng usa. Ang sungay lang ang gusto kong makuha. Kaya ibigay mo sa akin yan! Hindi mo yan makukuha sa doon niya dahil kusang tumutubo yan at nawawala rin. Makukuha ko yan kapag nadakip ko si Ernesto. At doon ko puputulin ang sungay niya! Grabe kayo. Sagad hanggang buto ang kasamaan nyo. At paano mo nalaman ang tungkol sa sungay na to ha? Kayo po ata ang aswang na nakalaban ko eh. Hindi na mahalaga kung sino ang aswang na nakalaban mo. Dakpin niyo ang bata! At kailangan ko siya ng buhay! Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita na labanan ng mga tauhan niya. Ngayon niyo sabihin na wala siyang alam sa nangyayari. Matapos lang nating makalaban ng aswang? Alam niya kaagad ang tungkol sa sungay mo? Apo, ano ba ang desisyon mo? Papatahin mo ba si Pinunong Dalong? Naku, hindi ko pwedeng gawin yun. Dahil marami din naman ang may gusto sa kanya bilang pinuno. Kailangan ko lang siyang pigilan. Para hindi siya magtagumpay sa plano niyang saktan ako o maputol ang sungay na mahiwagang usa. Gamit ang aking kamao na malakas manuntok, hinarap ko sa labanan ang ilang tauhan na dala ni Pinunong Dalong. Tumulong din sa akin si Kuya Teo na labanan sila. Sa ngayon, may dala silang espada at winasihos sila iyon sa harapan namin. Sabay silang sumugod. Kaya nadepensahan namin kagad ang aming mga sarili laban sa kamatayan. Totoo nga na magkakaroon ng kakaibang lakas ang makakuha ng sungay ng usa. Hanggat sa mamatay ka, hindi mapapasayo ang sungay ng usa. Isa kang masama, Dalong. Pinuno! Pinuno ang itawag mo sa akin! Hindi ka naman sana naging pinuno. Kung hindi lang hiningi ni Botsok na ilagay ka sa tronong yon, ginagamit mo siya para makuha ang gusto mo.
Kapag bumalik siya, ako mismo magsasabi sa kanya na pinagtangkaan mo ang buhay ng apo ko. Abay, hindi na siya babalik. Matagal pa bago siya bumalik, kaya magkakaroon ako ng maraming pagkakataon para mapatay ko ang apo mo. Kayo! Isa sa pinakamalakas na umatake sa akin ay ang kanang kamay ni Pinuno. Tinaga niya ako ng espada, sinuntok at tinadyakan. Pero nailagan ko yun. Gumanti naman ako ng suntok sa kanya at napuruhan ko siya sa tiyan. Lumipad pa ito dahil sa lakas ko. Kaya tumalon din ako ng malakas para sakalin siya. Tsaka binagsak ang kanyang katawan sa harap ng Pinuno. Mabilis at malakas din kung lumaban si Teo. Kaya kahit kaming dalawa lang, nagawa naming patumbahin ang aking katribo. Oh, paano ba yan? Lahat ata ng mga tauhan na dala mo. Walang kalaban-laban sa akin eh. May araw ka ding bata ka. Alam mo, makukuha ko rin ang sungay ng usa sa'yo. Kayong lahat, mga wala kayong kwenta. Wala kayong pakinabang. Nahanap niyo na ata ang katapat ninyo ah. Naku, hindi magtatagal. Matatapos na rin ang paghahari-harian mo. At ako mismo ang kikitil sa buhay mo. Kagaya ng ginawa mo sa mga magulang ko. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Anong hindi mo alam? Abay, naalala mo ba ang mag-asawang pinatay mo para lang mabuhay ang isang batang babae ha? At ang batang babae na binuhay mo, papatayin ko muna sa harapan mo bago kita patayin. Matagal nang tapos ang pagyayaring yun. At kahit ako naman magsisi din sa ginawa ko. Sana hindi ko nalang binalik ang buhay ng babae yon. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit dumarami ang aswang dito sa baryo. Pero hindi ka nila sinasaktan dahil alam ko na may kasunduan ka sa kanila. O di kaya, isa ka ding aswang. Kung isa ka mga aswang, balang araw kapag nagtagpo ulit tayo, sisiguruhin ko na hindi ka na makakatakas. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Pinunong Dalong. At umalis na lang kasama ang kanyang mga tauhan. Nagtago na rin ulit ang sungay ko ng mga oras na yon. Sa di kalayuan, namataan ko si Ate Yena na nagbamasid. Hinabol namin siya ni Kuya Teo. At nang maabutan namin siya, bakas ang takot sa kanyang muka. Lubayan niyo ako. Wala akong alam sa mga nangyayari. Kung wala ka talagang alam, bakit ka natatakot dyan? Alam nyo, isa sa nakuha kong kapangyarihan ay makakaramdam kung may panganib na paparating. Pero ngayon na kaharap natin si Ate Yena, hindi ko yun maramdaman eh. Narinig mo ang usapan namin, hindi ba? Sabihin mo, ikaw ba talaga ang babaeng binuhay niya? Hindi ko alam. Hindi ako. Ate, magsabi lang po kayo ng totoo. Kung ayaw nyo na may masamang mangyari sa inyo, sabihin nyo na lang po kasi sa amin ang lahat ng nalalaman ninyo. Wala akong nalalaman. Kaya lang ako napadaan doon dahil balak ko sanang pumunta sa kagubatan para kumuha ng kahoy. Pero nadatnan ko naglalaban kayo. Kaya sandali akong napatigil at nagmasid. Hindi ako naniniwala. Alam ko na nagsisinungaling ka lang talaga. Hindi ko naman sinabi na maniwala ka sa akin eh. Basta ako, malinis ako. Hindi totoo ang binibintang nila sa akin. Hindi ako isang aswang. Wala akong binibiktima. Ate Yena! Tama na. Hayaan mo na siya. Kahit anong tago niya, lalabas din ang katotohanan kung ano ang kanyang pagkatao. Pasahan at mananagot ang dapat na managot. Binalikan namin si Lola sa bahay at nakita ko siyang nakatulala. Alam ko na natatakot ito sa kahihinatnan ko. Pero isa lang ang sinisigurado ko sa kanya. At yun ay hindi ako pababayaan ng espiritu ng usa. Nang sumapit naman ang hating gabi, naramdaman ko na bumangon si Teo. Mula sa kanyang pagkakahiga, lumabas siya ng bahay at narinig ko ang boses mula sa hangin na tinatawag ang pangalan ni Teo.
Malambing at malamig pakinggan ang boses. Sadyang nakakaakit sa tenga. Daga, pigilan mo si Teo. Wala siya sa kanyang sarili at baka mapatay siya ng aswang. Tara, susundan natin siya. Pagdala po kayo ng asin at bawang. Dahil sigurado ako na naghihintay sa kanya ang aswang sa kagubatan. Sige, kukuha lang ako. Heto na ang asin at bawang. Tara na, habang hindi pa nawawala si Teo sa paningin natin. Tara po, dalihan niyo po. Alam ko na malakas din ang pakiramdam at pang-amoy ng aswang. Kaya sigurado ako na makikita rin niya tayo. Ang sungay mo'y tumutubo na naman. Ibig lang sabihin, nasa kapahamakan tayo. Opo, isa din itong senyales. Kapag mapapasabak talaga ako sa laban. Basta wag po kayong matakot, Lola. Kayang-kaya natin to. May tiwala naman ako sa'yo. Apo, tumigil na sa Teo. Andun siya sa harap ng malaking puno. Hindi. Ayun ang aswang. Nakasakay sa malaking sanga. Akin na po ang asin. Kayo na po ang bahala kay Kuya Teo, ha. Susugurin ko lang ang halimon na yan. Kinuha ko ang asin kay Lola at mabilis na inakyat ang puno para sugurin ang aswang. Mahaba ang buhok nito, naabot sa kanyang talampakan. Nakatakip din ang harapan niyang buhok sa kanyang muka. Mabalbo ng kanyang katawan at may mga tinik. Bigla siyang kumanta at parang mawawalan ako ng focus sa sarili ko habang sumusugod sa kanya. Takpan mo ang tainga mo! Kailangan na huwag kang magpapaakit sa boses ng aswang na dalayday. Ang ganda ng boses mo. Pero ang pangit ng mukha mo. Hindi mo ko maiipotismo. Sige na, patayin mo na siya! Tama nga na sobrang lakas mo. Ginamit ko ng huling alas ka sa'yo. At yun ay akitin ka sa kanta ko. Pero hindi pa rin umuubra. Ba hindi talaga. Dahil alam ko na yun ang kapangyarihan mo. Sa wakas, nakita ko na rin ang nilalang na may iba pang akit na boses para makapambiktima ng mga batang kagaya ko. Ang binata lang ang gusto kong makuha. Hindi mo siya kaano-ano. Kaya hayaan mong mapatay ko siya. Hindi natin kailangan maglaban. Pwede tayong maging magakampi. Kahit kailan, hindi ako magiging kakampi ng masamang nilalang na kagaya mo. Mas gusto mo talagang mamatay. Sige, pagbibigyan kita, bata. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang, kaya natamaan ko ito. Dahil hindi siya makapaghanda, ginamit niya ang kanyang buhok para kumapit sa mga sanga ng kahoy habang lumilipad na sumasalakay sa akin. Palitan kami ng suntok at tadyak. Hinuli niya ang kamay at pako gamit ang kanyang buhok, kaya hindi ako nakakilos. Lumapit siya, tsaka pinagkakalmot niya ako sa dibdib at braso. Pakawalan mo ako! Hindi mo to inaasahan, di ba? Ngayon, akin na ang sungay mo. Taray ko! Masakit! Pakawalan mo ang suhay ko! Apo, lumaban ka! Gamitin mo ang lakas mo para makawala ka sa buhok ng aswang na yan! Aling ganda! Nasa kayo? Kailangan dagaan ang tulong mo! Hayun siya! Kuya Teo! Kailangan ko makawala dito! Ang higpit ng pagkakahuli sa akin ng buhok niyo! Hindi ko siya kaya! Dahil nakagapos ang kamay at mga pako! Oo, sandali lang! Nandiyan ako! Tumalon si Kuya Teo para sabuyan ng asin at bawang ang aswang. Nang humakdi naman ang katawan nito, nanawisikan ng asin. Doon na unti-unting lumuwag ang pagkagapos sa akin ng kanyang buhok. Kinuha ko yun na isang pagkakataon para ko mawala sa kanya. Nang tuluyan na akong makawala, doon ko siya sinuntok sa mukha at dibdib. Nahulog sa lupa ang aswang, kaya isang malakas na angin ang sanhin yun. Itong nababagay sa'yo! Babalikan kitang binata ka. Kahit pa ulit-ulit ka pang bumalik, hindi ka namin susukuan! Tama na! Hayaan niyo na siya makatakas. Dahil sigurado naman po ako na babalik siya. Magkaroon din siya ng sugat
Kaya manghihina din ang nilalang na yun. Grabe. Isa siyang babaeng aswang. Kahit kakaiba ang boses niya, mauunilingan mo pa rin ang pagiging babae niya eh. Oo, at sigurado ako na siya, si Yena. Sumapit ang ilang mga araw. Mas lalo kong inaral ang paggamit ng aking kapangyarihan. Inaamin ko na naninibago ako sa aking kakayahan at paminsan-minsan ay hindi ko yun makokontrol. Habang nag-iensayo ako, bigla namang dumating si Ate Fatima sa bahay. May dala siyang balita tungkol kay Ate Yena. Kagabi ng biktima na naman si Yena. Nakita siya ng kapitbahay naming matanda na pumasok sa kakahuyan at may kasamang bata. Teka, kung ganun, bakit hindi nila tinulugan yung bata? Natatakot rin sila. Kumalat na ang balita na siya nga talaga ang pumapatay sa baryo na ito. Kaya sigurado akong may gagawing hakbang si Pinuno para matapos ang kasamaan ng babaeng yon. Dapat lang naman po talaga. Natuldukan po natin ang kasamaan niya eh. Sobrang na kaya siya. Naiintindihan ko si Yena kung bakit niya ito ginagawa. Naging biktima rin sila ng pamilya niya dahil sa mga patakaran ni Pinunong Dalong. Pero ang mali lang ay mga inosente ang dinadamay niya. Mali po lang pumatay ng tao. Kahit na sabihin na lang po natin na gumaganti siya sa nangyari sa kanyang mga pamilya at angkan, hindi pa rin tama na pumatay tayo. Oo nga, tama ka dyan Ernesto. Kailangan natin gumawa ng plano ngayon para matapos na ang babaeng niya. Mamayang gabi, bilog ang buwan. Kaya sigurado ko na lalabas siya para pumatay. Oo, siguradong sigurado. Huwag ninyong tantanan si Yena hanggat hindi siya namamatay para mabawasan ang takot ng ating mga katribo, daga. Teka lang, ano bang ginagawa natin dito? Sinundan ka namin dahil bigla kang nawala sa iyong sarili. Ayon pa kay daga, baka inakit ka ng boses ng aswang. Hindi boses ng aswang ang narinig ko, kundi boses ng nanay ko na tumatawag sa akin. Grabe, sa susunod po. Gawin niyo ang lahat para labanan ng boses na yun ha. Kasi po baka mapatay kayo ng aswang eh. Nang sumapit ang gabi, pumunta kami sa bahay ni Ate Yena para manmanan siya sa kanyang mga kilos. Nakita namin siyang pauwi at may hila-hilang bata na parang wala sa sarili. Nung una, wala muna kaming ginawa para malaman namin kung saan siya dinadala ng batang kinukuha niya. Pumasok siya sa gitna ng kagubatan. Isang kagubatan na kinatatakutan ng lahat. Dahil noon pa man, sabi ng mga nakakatanda, ang makakapasok sa kagubatan na yun ay hindi na makakalabas. Sundan natin siya sa loob. Teka, sigurado ka ba? Paano kung hindi na tayo makalabas dyan? Meron po akong kapangyarihan kaya ayos lang po yan. Magagawa kong iligtas ang sarili natin at ang bata. Ernesto naman eh, normal na tao lang ako. Kaya parang nakakatakot sumugal eh. Sumama ka na kasi. Bago pa mawala sa paningin natin si Ate Yena. Sige na nga, ayun o. Magsisimula nang kumakanta si Yena. Alam ko na yan. Ginagawa niya yun para makawala sa tamang pag-iisip ang bata. Teka, nakita mo ba yung kubo? Bakit may kubo dito? Sa tingin ko po, dito niya dinadala ang mga bata. At dito din niya pinapatay. Nang akmang papasok si Ate Yena at ang bata doon sa loob ng kubo, doon na ako kumilos. Mabilis akong sumalakay at sinipa siya, kaya tumalsik naman ito. Doon umiyak ng malakas ang bata sa sobrang takot. Nawala ng malay si Ate Yena, kaya itinali namin siya at hinintay ng magising. Wala na siyang maalala sa mga nangyayari. Hinawakan ko ulit ang kanyang pulso at masasabi ko na dalisay ang dugo na gumagapang sa katawan ng babae. Malinis siya at walang bahid ng kasamaan sa katawan. Teka, bakit po ganun? Bakit wala man lang akong naramdaman na may kakaiba kay Ate Yena? Hindi ko rin alam.
Pero kailangan pag magising siya, aaminin niya rin sa atin ang totoo. Aray ko! Ang sakit ng tiyan ko! Ayun, mabuti naman nagising ka ng aswang ka. Aswang? Hindi ako aswang! Kung hindi po kayo aswang, bakit mo binibigpit ang batang to papunta dito sa kubo, ha? Kubo? Saang kubo? Sandali nga! Pakawalan niyo nga ako! Oy, Ate Yena, dinala mo ang bata dito sa kubo habang kumakanta ka. Naisip namin na isa kang aswang. Inaalala mo ba yung huling nangyari bago ka pumunta dito? Ang naaalala ko lang, nagkita kami ni Ate Fatima. Gabi-gabi nagkikita kami para painumin niya ako ng gamot para sa sakit ko sa puso. Ano? Maaaring ang gamot ka mo na pinapainom ni Ate Fatima sa iyo hindi tunay na gamot. Kundi gayuma para susunod kayo sa lahat ng utos ng aswang. Nagkatinginan lang kami ni Kuya Teo ng mga oras na yun. Nagpasya kami na ihatid si Ate Yena sa bahay at sinugod naman si Ate Fatima. Nadatan namin ang babae na may hinahalo na masangsang na amoy sa malaking kawali. Nararamdaman niya na yata kung bakit kami nandoon. Kaya bigla siyang nagpalitan niyo bilang isang aswang. Lumaki ang kanyang mga mata at tumulis ang labi na parang tuktok ng uwak. Tsaka doon humaba ang kanyang buhok na hanggang talampakan. Inaasahan kong darating kayo ngayong gabi sa pamamahay ko. Binabantayan ko ang mga kilos ni Yena, kaya alam ko ang lahat. Grabe ka! Paano mo ito nagawa, Ate Fatima? Pinagkatiwalaan ka pa namin Wala akong ibang hangad kundi maipagkiganti ang mga kalahi ko. Ako ang batang babaeng napulot ng lola mo at isang malaking pagkakamali na binuhay niya pa ako. Pero ano naman ang kinalaman ng mga kabataan sa pagiganti mo, ha? Dahil sa mga sariwang laman loob ng mga bata, maaaring bumalik ang mga buhay ng mga kaanak ko. Anak din ako ng dating kabit ni Pinunong Dalum at kaya niya pinapatay ang pamilya ko dahil natuklasan na may relasyon sila ng nanay ko. Ayop ka? Si Yena? Si Yena pa ang tinuro mong aswang? Yung pala, inuuto mo lang kami. Si Yena ang ginagamit ko para kumuha ng mga bata para sa akin. Hindi niya maaaring tanggihan ang hiling ko sa kanya dahil nasa ilalim siya ng kapangyarihan ko. Ilang taon ko itong hinintay at ito na ang takdang oras para bumawi sa inyong tribo dahil malakas na ako. Kagaya ng ginawa niya para makalaban, pinahaba niya pa ng sobra ang kanyang buhok at sinakal kaming pareho ni Kuya Teo. Itinaas niya kami sa ere, kaya halos hindi kami makahinga. Nakita ko na kinuha ni Kuya Teo ang kanyang punyal at pinutol ang buhok nito. Pero hindi na ilagan ng lalaki ang malakas na suntok ng aswang sa ulo niya. Bumagsak si Kuya Teo sa lupa, kaya kaagad niyang kinalmot ang mukha ng lalaki. Tinarakan siya ni Kuya Teo ng punyal, pero umagos lang ang talim nito sa kanyang balat. Tingnan mo kung paano ko patayin ang binatang ito. Kung talagang malakas ka, ako ang harapin mo! At hindi si Kuya Teo! Alam mo na wala siyang laban sa'yo dahil isa lang siyang normal na tao! Tumigil ka. Dapat lang na mamatay kayong pareho at nang makuha ko sa iyo ang sungay na mahiwagang usa. Ernesto, may kakaiba sa kanya. Mas lalo siyang lumakas. Babalian kita ng butong bata ka. Bigla niya akong tinapon sa isang malaking puno ng kahoy. Kaya nauntog doon ang likuran ko. Malakas yun. Kaya dinig na dinig ko ang tunog ng aking buto sa likod. Sobrang sakit na halos hirap akong makabangon. Nilansi niya ng kanyang buhok ang isang sungay ko at biglang hinila. Napasigaw ako ng malakas nang matanggal ang isa kong sungay dahil sa sakit. Ngayon, mas lalong madadagdagan ang lakas ko dahil sa isang sungay na ito. Patas na tayo, daga.
Walang iya talaga kayo! Sobrang sakit ng noo ko! Marami na ring dugong maagos sa noo mo dahil sa pagkawala ng isa mong sungay. Wala nang pag-asa na makakalaban ka pa sa akin. Kakayanin pa rin kitang labanan kahit anong mangyari! Ernesto, umatras na lang tayo, pakiusap! Ngayon na nasa kanya na ang isa mong sungay. Siguradong lagot tayong dalawa. Hindi ako atras! Lalabanan pa rin kita hanggang kamatayan! Masakit at mahapdi ang sugat ko. Pero hindi yun dahilan para sumuko ako sa aswang na dalayday. Bigla nitong tinuka ang isa kong mata. Kaya napaatras na naman ako nang wala akong gaanong makita. Malakas na humalakhak ang aswang at ramdam ko na sumusugod siya sa akin. Pinikit ko na lang ang aking mata at ginamit ang malakas kong pakiramdam para patumbahin siya. Buong lakas ko siyang sinuntok sa lalamunan at hinawakan ang kanyang pakpak para baliin yon. Napaangil ang aswang kaya ginamit na naman niya ang kanyang buhok para lansihin ako. Nang mga oras na yon, narinig ko ang hangin ng papalapit niyang buhok. Kaya sinalo ko yon at buong lakas siyang hinila. Tsaka hinampas sa malaking puno ang kanyang katawan. Ito na ang katapasan mo! Patayin mo na siya! Dahil nakakaramdam ako na may mangyayari masama kay Lola. Sa puso mo po siya tangihin para hindi na siya mabubuhay. Malakas ang kutob ko na ikaw ang binuhay na aswang ng pinuno at hindi si Yena! Alam ko na may plano kayo ng pinuno mo kaya ipapadala ko ang ulo mo sa kanya. Wag! Wag mo akong papatayin. Tutulungan kita na may pagiganti ang mga magulang mo. Pareho lang nating kaaway ang pinuno. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko na magkakampi kayong dalawa at ikaw ang babaeng binuhay niya. Bilisan mo na, Kuya Teo! Tanakan mo na ng kutsilyo ang dibdib niya! Ah! Mauna ka na sa impyernong hayop ka! Paulit-ulit siyang sinaksak ni Kuya Teo sa puso hanggang sa malagutan nito ng hininga. Nakita kong pinulot ni Kuya ang isa kong sungay at ibinalik yon sa akin noo. Nawala ang mga sugat ko at gumaling bigla ang aking mata. Naging maayos na ulit ako kaya sinunod kong hawakan ang mga sugat ni Kuya. Maraming salamat po. At kahit hindi tayo magkakilala talaga, hindi mo kinuha ang maiwagang sungay. Siyempre, ikaw na lang inaasahan ng mga inosente mong katribo. Kaya hindi ka pwedeng mawalan ng lakas. Teka, bago tayo umalis, sunugin muna natin ang katawan ng aswang para maging abo siya. Sige, pero si Lola, nakakaramdam talaga ako na may panganib sa kanya eh. Maniwala ka sa akin. Hindi nila sasaktan ng lola mo dahil ikaw ang pakay nila. Ang malakas na kalaban natin ngayon ay si Pinunong Dalom. Siya lang ang aswang na mas makapangyarihan. At maaaring si Fatima ang tauhan niya. Kung ganun, sige po. Uunahin na lang po muna natin na sunugin ang katawan ni Ate Fatima. Iyang sabi kasi ni Lola, mari pang mabuhay ang katawan ng aswang kapag maaalayan ito ng tao. At yun nga ang nangyari kay Fatima noon. May nabuhay siya dahil inalayan siya ng katawan ng mga magulang ko. Teka, may lighter akong dala dito. Sandali lang Kukuha lang ako ng gagawin natin panggatong. At ang maitapon natin sa apoy ang katawan ng aswang. Nagawa nga naming patayin ng aswang na dalayday. Pero marami naman kaming pinagdaanan. Kaagad naming sinunog ang katawan niya. Itinapon rin namin ang mga gayumang ginawa nito bago kami lumisan sa bahay niya. Hanggang sa umuwi kami sa bahay, nadatnan namin si Ate Yena, sugatan at duguan. Nangihina na rin siya, kaya alam namin na hindi siya sinadyang patayin ng aswang, kundi para magbigay pa ng impormasyon sa amin. Yan, gamutin mo na si Yena. Dalian mo. Opo. Ate Yana, huwag ka magkalala. Hindi ka po mamamatay. Patawarin niyo ako kung hindi ko maprotektahan si Aling Delna.
Wala din akong alam sa pakikipaglaban. Ayos lang po. Naintindihan po kita. Yan na. Napatay na namin si Ate Fatima. Siya nga talaga ang aswang at gumagamit sa iyo para magtagumpay sa masama niyang balak. Yan na po. Unti-unti nang humihilom ang mga sugat mo. Ilang segundo na lang yan. Magiging maayos na ang pakiramdam ninyo. Nawalan naman ng malay si Yena. Kaya hinintay namin na magising siya noong umaga. Doon niya sinabi sa amin na walang ibang kumuha kay Lola Delda, kundi si Pinunong Dalong. Nagdulot yun sa akin ng galit at gustong gusto ko na silang sugurin. Pero pinigilan naman ako ni Kuya Teo. Ernesto, huwag kang padalos-dalos. Marami ang nandoon sa kuta at hindi lahat masama. Posibleng makakadamay ka ng ibang tao. Paano po? Kapag saktan nila ang lola ko. Alam ko na mahirap para sa iyo nangyayaring ito. Kaya ikaw ang pinili ng mahiwagang usa na magmamana sa kanyang sungay. Dahil alam niyang matapang ka. Alam niyang kalmado ka. At higit sa lahat, alam niyang ikaw ang karapat-dapat. May tamang panahon para iligtas ang lola mo. Ang sabi sa akin ni Pinunong Dalong, kapag raw sumapit ang 1 linggo na hindi mo nadadala sa kanila ang sungay mo, papatayin nila si Aling Delna. 1 linggo. Magagamit pa natin ang 1 linggo para malinlang ang kalaban. Paano naman po natin yung gagawin, Kuya Teo? Alam mo, dati na ako nagtatrabaho sa paggawa ng mga rebulto gamit ng kahoy. Kaya alam ko din kung paano iguhit sa kahoy ang sungay mo. Sa tingin mo po ba, malinin lang natin sila? Gagawa natin ng paraan. May kapangyarihan ka naman, hindi ba? Gamitin mo ang iyong kapangyarihan na makagawa ng huwad na sungay na ginto. Kagaya ng sungay ng usa. Nang sa ganun, mapaniwala natin sila. Dahil doon, nagkasundo kami na gawin namin ang plano. Pinakita ni Ernesto ang kanyang sungay sa akin, kaya ginaya ko iyon para maiguhit sa sanga ng kahoy. Nagawa ko nga yun na maayos. Kagaya ng napag-usapan namin, ginamitan ni Ernesto ng kanyang kapangyarihan para maigaya sa sungay niya ang kahoy na sungay na ginawa ko. Masaya kami nang magtagumpay siya. Ayun! Pwede nagawa natin. Sigurado maniniwala na sila na ito nga mahiwagang sungay ng usa. Kailangan tayo ang lulusob sa kanila. Ganito, bago pa sumapit ang 1 linggo, kailangan madala natin ito sa kuta nila. Gagawa muna tayo ng plano para maisahan natin sila sa pakikipaglaban. Itong buo na kawayan na palagi kong daladala ang kontra ito sa aswang. Wala kang alam sa labanan, Yena. Kaya huwag ka muna sasama, ah. Kailangan kong sumama para masaksihan ko ang pagpatay ninyo sa aswang. Ate, mapapahamak lang po kayo doon. Isipin niyo na lang po ang kaligtasan ninyo. Sasama ako. Magdadala ako ng asin at bawang. Pangontra din naman yun sa aswang at manghihina din sila dahil doon. Yena, alam ko na gusto mo makatulong. Pero marami ang kalaban doon eh. Abay hindi lang aswang, kundi ang iba pang tribo na naniniwala kina Pinunong Dalom. Hindi ako marunong makipaglaban. Pero maging ako, gumagamit ako ng pana. Siguro naman mapapakinabangan kong kakayahan ko na yon. Pero wala naman tayong pana. Teka, parang merong pana si Lola dito eh. Pero wala nga lang gagamitin na pang bala dun. O siya, sige. Gagawa tayo ng patalim para gamitin mo sa pagpana. Salamat, Teo. Gumawa kami ng aming kagamitan na panlaban sa mga alagad ni Pinunong Dalong. Mga 2 araw bago namin natapos yun. Meron pa kaming 2 araw na natitira bago sumugod sa kuta. Kaya ang 1 araw ay ginamit namin para mag-ensayo. Desidido na kaming mapatay ang aswang, lalong-lalo na ang pinuno. Hanggang sumapit na ang pang-1 linggong palugit namin para iligtas si Lola. Gabi nang sinalakay namin sila, binahalot ko sa pulang tela ang gawa sa kahoy na sungay ng usa para siguradong malinis at hindi masira. O ano,
Handa na ba kayo sa isang madugong labanan? Handang-handa na po ako. Hindi ako papayag na hindi ko mabawi si Lola. Kaya ako sumama para lang ipaalam sa pinuno na hindi niya ako kalaban. Kalaban natin ang pinuno, Yena, ha? Siya ang bumuhay kay Fatima na isang aswang. Ginamit niya ang katawan ng mga magulang ko. Hindi ka pa naniniwala na isa siyang aswang? Wala ding kaalam-alam si Ate Yena sa bagay na yun. Isa lang talagang dapat managot sa lahat. At yun ay ang pinuno ng sakim. Naglakbay na kami papunta sa kuta. At sa di kalayuan, nakita na namin ang mga nakabantay na mga utusan ni Pinunong Dalong. Hinarang pa nila kami. Pero nung pinakita ko sa kanila ang mahiwagang sungay ng usa, doon nila kami hinayaan na makapasok sa kuta. Nakita ko si Lola, nakahiga sa maliit na papag. Nakatali rin ang mga paa at kamay nito. Pakawalan yung Lola ko at ibibigay ko sa inyo ang gusto po ninyo, Pinunong Dalong. Apo, wag! Matanda na ako kaya hindi mo ko kailangang iligtas. Gawin mo ang iyong misyon at yun ay iligtas ang iba nating katribo. Tumigil ka dyan, Della! Nang dahil sa'yo, kaya nagkaganito tayo. Abay kung hinayaan mo lang sana na magdesisyon ang tama ang apo mo, hindi ito mangyayari. Hayop ka! Alam ko naman po na ang mahiwagang sungay lang ang gusto ninyo. Ibibigay ko yun sa inyo. Pero pakawalan mo muna ang lola ko. Ito na ang katibayan na pinutol ko ang sungay ng usa sa noo ko para ipalit sa buhay ng lola ko. Ang mahiwagang sungay! Ang mahiwagang sungay! Sa wakas, mapapasakin ka na! O, teka. Bago mo mapasa kamay ang sungay, kailangan nakalagan mo muna ang matandang babae. At sino ka naman para utusan ako, ha? Alam namin kung gaano po kayo katuso, Pinuno. Hindi ko na kailangan na mahiwagang sungay na to. Mas mahalaga po sa akin ang buhay ng lola ko. Teka, ikaw na babae ka. Pagkaisa ka din sa kanila! Kailangan kong makipagkaisa sa kanila nang sa ganon mailigtas kita sa itim na mahika. Itim na mahi ka? Oo, nasa ilalim ng itim na mahika ang tatay ko. Kaya pati ako, hindi niya kilala. Si Pinunong Dalong at ang tatay ko ay iisa. Nang malaman namin yun, saktong lumabas naman si Bochok. At ngayon ay may kakaibang itsura. Siya pala ang isang aswang na nakalaban namin ni Kuya Teo. Ito din ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng masamang desisyon si Pinunong Dalong. Nakita kong hinawakan niya ang ulo ni Pinuno at biglang umilaw ang mga mata ni Pinunong Dalong. Bigla siyang umatake sa akin para makuha ang mahiwagang sungay. Hindi na ako lumaban at binigay ko na lang yun sa kanya. Matagal ko nang hinintay ang pagkakataon nito na mahawakan ko ang mahiwagang sungay ng usa. Sa wagas, nasa kamay ko na rin ang matagal ko ng pangarap. Pakawalan mo ang lola ko dahil nakuha mo na ang gusto mo. Kahit naman pakawalan ko siya, mamamatay pa rin naman kayong lahat. Dahil sasakupin ko ang baryong ito. Lahat na mga hindi susunod sa akin ay may kalalagyan. Ibalik mo sa tamang pag-iisip ang tatay ko at nang maalala niya ako. Wala ka talagang utang na loob na babae ka! Magpasalamat ka at binuhay kita! Kahit nilayo kita sa ama mo, isa ka sa magiging sagabal kung magkasama kayong dalawa. Kung ganon, tunay nga na hindi aswang si Pinunong Dalong. Kundi ikaw itong nagmamanipula sa utak niya. Oo! At gagawin ko na siyang aswang ngayon para siya mismo ang papatay sa inyo. Pati ikaw na anak niya. Papatay ka rin niya! Ama, matagal na panahon ka nagpaalila sa kanya kaya kahit ngayon lang, labanan mo naman ang ritual na ginagawa niya sa'yo. Hindi siya makikinig sa inyo. Dahil ang laman ng utak niya ay mga utos ko. Dalom, patayin mo na silang lahat! Kinuha ni Pinunong Dalong ang kanyang espada at una nitong inatake si Yena.
Nasugatan naman niya ang babae sa braso at napatumba niya ito. Tinulungan ni Kuya Teo si Ate Ena. Kaya sila naman ang naglaban. Ang ibang kasamahan ni Pinunong Dalong ay naghahanda na umatake sa akin. Kayo na ang bahala sa mga tao dyan at gagawa lang ako ng ritual. Sige! Kapag lumaban kayo sa akin, mamamatay kayo lahat! Wala pa akong intensyon na saktan kayo. Ang gusto ko lang, iligtas ang baryong ito! Ernesto, siguro makakaya mong gumatin si Pinunong Dalong kapag nahawakan mo siya. Parang nagsasayang lang tayo ng lakas sa pakikipaglaban sa kanya. Kaya hindi natin siya pwedeng saktan. Sige kuya, kung ganun po, kayo na ang bahalang umarap sa mga alalay niya. At ako ang kakalaban kay Pinunong Dalong. Apo, hayaan mo na ako dito. Isipin mo na lang ang paglalaban ninyo ng aswang. Sige po, mas mabuti nga po kung mananatili na muna kayo sa pagkatali, Lola. Para hindi na kayo masaktan. Sige na, lumipat ka na dito! Nagpalit kami ni Kuya Teo ng pwesto. Pulang-pula ang mga mata ni Pinunong Dalong at galit na galit. Napangisi siya sa akin, tsaka sinalakay ako ng kanyang espada. Inilagan ko ang bawat pagsalakay niya sa akin. Sinuntok ko ito sa tiyan, pero parang hindi niya lang naramdaman ang sakit. Daga, hawakan mo ang ulo niya tapos pigain mo. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan para maibalik ang ama ko sa tunay niyang pagkatao. Ako ang mananatiling pinuno ng tribo nito. Kailanman ay walang makakapalit sa akin! Hindi mahalaga sa amin ang trono. Anak mo si Ate Yena. Isipin niyo naman po ang mga panahon na lumaki siyang hindi ka kasama. Wala akong anak! Para matapos nito, ayon kay Botchok, kailangan kong patayin ang babae niyan para maging ganap na akong makapangyarihan! Hindi po ito totoo. Ang gusto niya lang po, kayo mismo ang papatay sa anak ninyo. Ama, akong sanggol na kinuha sa inyo ni Dato Maulap. Naaalala mo pa ba ako? Tatapusin na kitang babae ka! Tumalon siya para salakayin si Ate Ena. Pero nasa loko ang talim ng espada nito, kaya nasugatan ako sa kamay. Tinadyakan ko siya ulit sa tiyan at tumalon ako ng mataas para makapatong sa kanyang dalawang balikat. At nang makapatong na ako, doon ko na hinawakan ang ulo niya. Napasigaw siya sa sakit at nagwawala, pero hindi ko siya binitawan. Patawarin niyo po ako, Pinuno, pero kailangan ko itong gawin. Masakit! Ernesto! Umalis ka riyan! Ang masasamang alaala sa pagkatao mo bilang tagasunod ng aswang ay mawawala. Sa paggising mo, magsisibala ka ulit na magandang buhay. Maaalala mo ang magagandang nangyari sa buhay ninyo noon. Lalo-lalo na ang anak mo. Unti-unti na siyang bumibigay, Daga. Sige pa, huwag mo lang siya pakakawalan. Mga walang iya kayo! Huwag na sungay ang binigay niyo sa akin! Magbabayad kayo sa pagtatraitor ninyo! Umaasa po ba talaga kayo na ibibigay ko ang tunay na mahiwagang sungay? Kagaya niyo po, isa din kaming tuso. Natumba si Pinunong Dalong, kaya doon ko na pinalabas ang mga mahiwagang sungay ko. Nagpalit anyo bilang aswang si Kuya Botchok. Humaba ang kanyang kuko at walang buhok sa ulo. Ngayon ko lang napansin na kaya niyang mag-ibang anyo na magiging mas nakakatakot pang tignan. Naging maliit ang kanyang muka, humaba ang mga ngipin at lumalim ang kanyang mga mata. Alam ko na ang ibang lumalaban sa amin ay nasa ilalim din ng kanyang mahika. Si Kuya Teo, patuloy lang sa pakikipaglaban sa tauhan nila, pero ni isa ay wala siyang pinapatay. Ito ang pangalawang pagkakataon na magkaharap tayo, bata. Magsisi ka na nilogo mo ko! Alam niyo po, mataas ang respeto ko sa inyo dahil marami kayong naitulong sa tribo namin. Yun pala, ginagamit mo lang ang iyong kapangyarihan para makapatay ka ng tao. Oo, at si Fatima, ang kamag-anak ko. Siya ang biluway noon ni Pinunong Dalong gamit ang katawan ng mga magulang ni Teo. Ngayon, kailangan ko ng tuldukan ng mga masasamang impluwensya mo sa mga katribo ko. Lumipad siya para sumugod sa akin,
Kaya lang, nagpahabol ako. Medyo malayo ng ilang kilometro sa kuta. Para lang walang madamay. Inatake niya ako ng kanyang mga kuko at sinusubukan na kagatin ang kahit saang bahagi ng katawan ko. Kaya mabilis din akong umilag. Hinablot niya ang aking buhok at hinawakan ng aking dalawang paa. Tsaka binali ang katawan ko. Napahiyaw pa ako sa sakit. Pero nagawa ko pa rin siyang itulak ng malakas, kaya napalayo naman ito sa akin. Malakas kong sinuntok ang dibdib niya at narinig ko siyang napaangil. Yun lang ba ang lakas mo, bata? Hindi pa yun. Hindi ko pa'y pinapalabas ang tunay kong lakas. Kung ganon, sumugod ka sa akin dahil gusto kong mailabas mo ang tunay mo lakas. Tignan ko lang kung hanggang saan ang makakaya mo. Ganun po ba? Sige! Go! Ang hina mo pala, bata. Wala akong maramdaman na kahit anong sakit. Wala kang nararamdaman sakit. Pero dito, siguradong mapapasigaw ka! Nabigla din ako sa pagdating ni Kuya Teo ng mga oras na yon. Bigla niyang tinarakan ang likuran ng aswang na ito ng kanyang buho na kawayan at tumagos iyon sa dibdib niya. Makunat patay ng aswang dahil nagawa pa nitong bunutin ang buho na kawayan at itinapon kay Kuya Teo. Mabuti na lang at nakailag ang lalaki. Kung hindi, siguradong ibabaod yun sa kanyang tiyan. Hindi ako mapapatay ng kanyang mga gamit ko lang. Ang makakapatay lang sa akin ay ang mga punyal na mayroong ritual. O mula pa sa sinaunang kagamitan ng mga ninuno ng mga antingero. E di kung ganon, alam ko na ngayon kung anong makakapatay sa'yo. Uy, Ernesto! Anong ginagawa mo? Ang sungay ko lang ang makakapatay sa kanya. Kaya kailangan kong tiisin ang sakit para lang mawala na ang aswang na yan. Ernesto, wag! Manghihina ka kapag tinanggal mo ang sungay mo! Huwag po kayo mag-alala. Hindi naman po akong papatay sa kanya eh, kundi kayo. Alam ko na kaya mo siyang patayin gamit ang sungay ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, kakayahan. Walang yaka. Nasisiraan ka na ba talaga ng ulo, bata? Kahit masakit, kailangan kong tiisin para sa katahimikan ng baryo namin. Nang pumikit ako, ay buong lakas na tinanggal ang mahiwagang sungay sa ulo ko. Dumanak ang dugo mula sa sugat na tinanggalan ko ng sungay. Dali-dali kong inabot kay Kuya Teo ang mahiwagang sungay ng usa. Bilisan niyo na lang po at baka maubusan ako ng dugo. Ikakamatay ko pa po to. Sige, salamat sa pagtitiwala sa akin ha. Pinapatay mo ang sarili mo para lang mailigtas sa mga tao sa baryo. Isa kang hangal! Wala na kaming panahon para makipag-usap pa sa'yo. Kailangan na mapatay na kita kagad. Patagan mong lobo, Kuya Teo. Mapapatay mo siya gamit ang sungay. Itarak mo yan sa dibdib niya. Hinawakan ko na lang ang sugat ko na walang tigil sa pagdurugo. Nakita ko kung paano naging matapang na sumugod si Kuya Teo sa aswang na iritong at ilang beses nitong sinubukan na itarak sa dibdib ng aswang ang sungay. Pero hindi siya nagtatagumpay. Hanggang sa biglang umilaw ang paligid. Ilaw na senyales na magpapakita ang puting usa. Natigil ang pagdurugo ng ulo ko pagkalitaw niya. Kuya Teo, tumating na ang totoong nagmamayari na mahiwagang sungay. Nagpakita ka rin, Usaka! Ikaw ang dahilan kung bakit marami ang namamatay ng mga kabataan. Kung binigyan mo na lang sa akin ang sungay mo at hindi sa bata niyan, matagal na akong umalis sa bayong ito! Alam ng puting usa na isa kang sakim sa kapangyarihan. Kaya hinding-hindi niya ito pagkakalob sa'yo. Tignan mo, unti-unting nagiging tawang usa. Teka, di, hindi lang siya isang usa lang, kundi isa siyang diwata at bantay ng kalikasan. At isa din siyang aswang. Naging diwata lang siya dahil pinili siya para maging bantay sa kalikasan. Isa ko siyang kahaway simula noon pa man. Kaya ngayon, handa na ako labanan siya hanggang sa kamatayan. Pinalibutan ng puting kapangyarihan ang aswang na iritong. Kaya halos hindi ito nakakilos. Pinaikot-ikot siya ng diwata hanggang sa bigla na lang naglaho
ang katawan ng aswang. Naging abo ito at lumipad sa hangin hanggang sa naglaho na lang na parang bula. Bumalik ang aking isang sungay at hinaplos ng diwata ang aking ulo. Tsaka bigla itong nawala. Grabe! Nagtagumpay tayo mapatay ang aswang! Oo. At isa na rin ang nakatulong sa atin ng puting usa. Tara na po! Bumalik na tayo sa kuta para malaman na natin kung ano nangyayari doon. Masaya ako dahil nagawa akong bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko. Hindi lang po ng mga magulang ninyo ang nabigyan natin ng hustisya. Pati na rin po yung mga batang walang kamali-malay na pinatay ng mga aswang. Pagbalik namin sa kuta, kitang-kita ko na magkayakap sina Pinunong Dalom at si Yena. Si Lola ay nakawala na rin. Ang aming mga katribo naman ay nakaluhod sa lupa. Ibig sabihin, nagsisi sila sa kanilang ginawa. Pinaliwanag naman sa amin ni Ate Yena ang mga nangyari. Bigla na lang daw silang tumigil at parang natauhan sa kanilang ginagawa. Ama, mahigit 1 dekada akong naulila sa inyo at hindi ko pa inaasahan na hahantong tayo sa ganitong sitwasyon. Ang makilala mo ko. Patawarin mo ko, Yena. Wala sa aking alaala mga nangyari. Ang naaalala ko lang at isang patunay na anak kita ay ang malaking balat mo sa leeg na kulay puti. Salamat at bumalik na kayo sa tamang pag-iisip. Wala akong alam kung ano nangyayari. Naiintindihan po namin kayo. Dahil ginamitan kayo ng kapangyarihan ng mga aswang, kaya niya kayo napasunod sa masama nilang gawain. Hindi ako karapat-dapat na maging pinuno ng tribo. Aalis na ako sa trono. At ikaw, Ernesto, ikaw ang papalit sa akin. Teka, wala po akong kakayahan na maging pinuno. Alam mo, sapat na itong napatunayan mo sa amin ngayon. Iniligtas mo ang buong tribo natin sa mga mapansamantalang aswang. Nasa iyo din ang may huwagang sungay ng usa. Kaya alam ko na kakayanin mo ang lahat. Oo, pabor ako na maging pinuno si Ernesto. Ako din, Apo. Pabor na pabor. Ngayon, maupo ka na sa trono mo. Pinunong daga. Inilipat nila sa akin ang pulang tali mula sa ulo ni Pinunong Dalom. Marami naman ang nagsang-ayon na maging pinuno ako. Natuklasan ko na mayroon palang hideout na ginawa ang mga aswang sa ilalim ng lupa. At doon nagaganap ang kanilang mga masasamang gawain. Simula po ngayon, isasara ko na ang hideout na ito. Ikaw na ang pinuno. Kaya kahit anong magiging desisyon mo, yon ang susundin namin. Sobrang masaya ako para sa'yo, Apo. Sino ang nag-aakala na ang batang katulad mo ngayon ay isa ng nirerespeto na pinuno? Ako nga din po, Lola eh. Hindi din ako makapaniwala. Kuya Teo, ano po ba ang plano ninyo ngayon? Wala na akong balak na umalis dito kasi dati naman, nasa tribo ang mga magulang ko. Kaya isa din ako sa inyo. Hindi nga. Kaya ayaw mo lang atang umalis dahil kay Yena eh. Oo nga, nagpaparamdam na nga siya sa akin ngayon eh. Ay nako, kung ano man yang sa inyong dalawa ay pag-usapan nyo yan ha. Marami pang dapat baguhin si Pinunong Ernesto sa baryo na ito. Kaya wag na kayong dumagdag sa isipin niya. Makalipas ang ilang buwan, mas lalong tumahimik ang aming baryo. Alam ko na sina Ate Fatima at Kuya Botchok na ang huling angkan ng mga masasamang aswang na nanatili sa lugar namin. Nagkaisa ang lahat para maisaayos ang baryo namin na nasira sa naganap na labanan. Masunurin na ang lahat sa bawat patakaran ko. Walang kasakiman at may magandang intensyon ang bawat isa. Oh, kamusta naman pala ang panliligaw mo kay Ate Yena? Naku, Pinunong Ernesto. Masyadong pakipot yun eh.
Nainis na nga ako sa kanya. Gayong alam ko naman na may gusto siya sa akin. Ako, pagtiyagaan niyo na lang po. Pasasan at magkakatuluyan din kayong dalawa. Magandang umaga sa iyo, Pinunong Ernesto. Ay magandang araw din po, Dalum. Kaya ako nandito para sabihin sa iyo na lubos ako nagpapasalamat sa pagligtas mo sa baryo natin at lalong-lalo na sa buhay ng aking anak. Ay, naku, wala po yun. Matagal na po nangyari ang bagay na yun. Hanggang ngayon marami pa rin ang galit sa akin dahil sa kasakiman at kasamaan na pinakita ko noon. Sana man lang nalaman nila na hindi ko yun sinasadya. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang kakausap sa mga katribo natin. Ay nako, maraming salamat kung ganon. Siya nga pala. Kaya din ako naparito para sabihin na handa nang magpakasal si Hena kay Teo. Teka, totoo po ba yun? Oo, iho. Kung ganun, ako na po bahala. Bukas na bukas, gagawin natin ang pag-iisang dibdib ni na Ate Yen at Kuya Teo. Pagkaumaga nun, kinasal ko naman sila kagad. Kita ko ang kasiyahan sa mukha nilang mag-asawa nang matapos ang kanilang kasal. Isa din sa gumagabay sa akin bilang isang pinuno ay si Mang Dalum at si Lola Delna para siguradong maayos ang aming baryo. Bilang sila ang nakakatanda, kahit pinuno na ako, nakikinig pa rin ako sa payo nila. Sa ngayon po, patuloy pa rin ako sa pagsilbi sa baryo namin. Nagkaroon na rin ako ng asawa at mga anak na susunod sa yapak ko. Patuloy pa rin na nagpapakita ang mahiwagang usa sa akin. At yun ay para purihin ako sa kabutihan na mga nagagawa ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong channel.